Sa sobrang saya ng Big Four kagabi, lalo na sina Colette at Fiang, hindi nila napigilan ang bardagulan. Bardagulan na nauwi sa mimis ng mga netizens, na naging dahilan ang samut-saring negatibong komento ng mga netizens. May iba nang natuwa, may iba na nalungkot, at may iba na nagalit. May nagsabi na idiin daw sana ni Fiang yung pagsakal kay Colette para maging violet. Gumanti daw kasi umano si Fiang sa ginawa ni Colette nung moment niya sa Big Four na dinuro-doro siya ni Colette. Kaya sa Big Night, si Fiang naman daw ang kumilos para sirain ang moment ni Colette. Matandaan guys na nagkaroon ng maraming bashers si Colette sa nangyari nung nakaraan nung i-announce kung sino-sino ang kasali sa Big Four, kung saan dinuro-doro ni Colette si Fiang at sinabihang wag nang matigas ang ulo, ano ang natutunan mo. Hindi kasi nagustuhan ng lahat yon dahil moment ni Fiang yun at wala daw karapatan si Colette na pagsabihan ng ganon si Fiang sa harap ng maraming mga viewers. Dapat kasi nirespeto daw muna ni Colette si Fiang that time. At mas lalo pang nadagdagan ang galit ng mga netizens kay Colette nung tapatan ng Big Four. Masyado kasing naging harsh yung mga tanungan ni Colette kay Fiang. Kaya nga sinard ng mga netizens na naging bias ni Bianca si Fiang dahil ipinagtanggol nito kay Colette. Kaya nga Miss Perfect na ang tawag sa kanya ng mga tao. Pero disclaimer lang guys, alam naman natin yung samahan ni Colette at Fiang sa loob ng bahay. Siguro parang naging bardagulan lang nila pero naging masama ang dating nito sa mga netizens. Dahil totoong kaibigan kasi ang turing ni Fiang kay Colette, pero pinaplastic lang pala nito. On the other side naman, marami ang nakahalata na hindi nagustuhan ni Colette nung tinawag siya na third placer. Makikita daw sa reaksyon ng kanyang mukha na parang na-disappoint siya na siya yung tinawag na third placer. Na dapat nga daw siya yung fourth placer kaysa kay Kai. Pero wala na tayo magawa doon guys. Tanggapin na lang natin na yun yung naging resulta talaga ng botohan. Aminin man natin na mas deserve si Kai sa second place or sa third place kumpara kay Colette. Pero yun yung desisyon ng taong bayan. Marami ang nakasuporta kay Kai. Marami ang nagsabi na ito yung pang big winner material sa Pinoy Big Brother Gen 11 dahil naging role model ito sa mga kabataan. Ang pagiging madiskarte, matalino at pagiging magaling ay isa sa mga hinahangaan ng mga netizens kay Kai. Pero ang tanong, kung bumuto ba ang mga yun kay Kai para maging big winner? Ang pagkakaiba lang kasi na nangyari kay Fiang at kay Kai. Si Fiang kasi gusto ng taong bayan din na manalo gaya kay Kai. Pero kumilos kasi ang mga supporters ni Fiang para bumoto. Nagawa kasi sila ng campaign hindi lang sa Pinas, pati na din sa mga OFW. Maraming resibo na pinakita ang mga OFW na binoto nila si Fiang. At kahit fandom ni Binsoy abroad, si Fiang yung binoto nila. While Kakay naman, mga sabi-sabi lang ng mga comments na karapat dapat itong maging big winner pero hindi naman sila kumilos pagdating sa botohan. At nahahati pa ang suporta ng buong Cebu, kina Kai at Rain. At parang pinapaboran pa nga pagdating sa boto si Rain ng mga taga Cebu dahil umangat ito sa votes. Akala siguro ng taga Cebu na sa dami ng supporters ni Kai, sa dami ng naniwala sa kanyang kakayahan, naging kampante sila na marami ang boto nitong makuha sa taong bayan. Kaya parang tinudo na lang ng Cebu ang suporta nila kay Rain para hindi ito maging kulilat pagdating sa botohan i-compare kay Colette. Kaya siguro ganun na lang ang nangyari na naging fourth placer si Kai at naungusan pa siya ni Colette. Sabi nga nila, anhin mo ang daming supporters na nagsabing pang big winner material na siya kung kulang naman sila sa votes kasi boto din naman ang pinagbasihan.